Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 19, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Pinatalsik umano, hindi nag-resign. Former Executive Secretary Lucas Bersamin, nilinaw ang pag-alis sa pwesto. Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile, binigyang pugay sa necrological service sa Senado. Paghimlay kay Enrile sa libingan ng mga bayani, tinututulan ng ilang grupo. Sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ng modelong si Gina Lima, ex-boyfriend nito naman ang natagpuang patay. ICI Chairman Andres Reyes, tikom ang bibig sa pagtuturo ni ex-congressman Zaldico kay PBBM na siya umanong nag-utos ng budget insertion sa flood control scandal. Sa showbiz, Joshua Garcia at Ivana Alawi magtatambal sa action romance drama. At Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo, ibinida ang Queen of Philippine Fiesta's national costume. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinanggal at hindi nag-resign. Yan ang paglilinaw ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. 2 araw matapos inanunsyo ng Malacanang ang kanyang umano'y pagbibitiw sa ngalan ng delikadeza matapos masangkot sa flood control scam. Formal nang nanumpa sa harap ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang bagong acting executive secretary na si Ralph Recto sa seremonya sa Malacanang ngayong November 19. 2 araw lang ito matapos ang surprise announcement ng palasyo na nag-resign bilang punong kalihim ng opisina ng Pangulo si Lucas Bersamin, kasabay ng pagbibitiw rin ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly. Pero ngayong Miyerkules din, pinabulaanan mismo ni Bersamin ang anunsyong siya ay nagbitiw. Pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Na magandang pakinggan yung for delicadeza, ang ganda. Daming pero hindi totoo yung nag-resign ako. Ayon kay Bersamin, tinawagan siya ng isang kaibigan para sabihing kailangan na niyang bumaba sa pwesto. Ilang oras lang bago i-anunsyo ng palasyo ang kanyang umano'y graceful exit. Aminado ang dating kalihim na nasaktan siya sa nangyari. Pero anya, Wala akong karapatan na magtanong pa sa kanila. I just assume na they were acting on the basis of some, they had their own basis. But I am disputing yung statement nila that I resigned because I did not. nangyari ang pag-alis ni Bersamin sa gabinete, kasabay ng alegasyon ni Senator Ping Lacson na umano'y sangkot ang dating kalihim sa bilyong pisong budget insertions. Itinanggi naman ni Bersamin ang paratang na anya ay triple hearsay, lalo't galing ang impormasyon ni Lacson sa salaysay ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa sulat ni Bersamin kay PBBM, iginiit niyang karapatan ng Pangulo ang pagtatalaga ng kanyang mga opisyal. Nagpasalamat rin siya sa karangalang makapagsilbi at tiniyak ang maayos na turnover ng trabaho kay Recto. Dating appointee si Bersamin ni former President Rodrigo Duterte sa pwestong Chief Justice ng Supreme Court. Pero sa kabila ng mga pangyayari ngayon, iginiit ni Bersamin na nananatili siyang tapat sa mga layunin ng Administrasyong Marcos.
Tatlong dating undersecretary ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman dahil sa alegasyon ng money laundering. Kinilala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga ito bilang sina dating Undersecretary Adrian Bersamin, ang apo sa pamangkin ni ex-Executive Secretary Lucas Bersamin, si dating DepEd Undersecretary Trigive Olaivar at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatanda ang ikinanta ni Bernardo ang umano'y pagde-deliver ng pera mula sa pondo ng ahensya para sa DPWH projects gamit ang isang armored van papunta sa isa pang armored van ni Olaivar para sa kanilang hatian ng kickback. Wala pang pahayag ang tatlo ukol sa issue pero una nang sinabi ni former ES Lucas Bersamin na hindi niya nagugustuhan ang pagkakadawit sa issue ng kanyang apo sa pamangkin na si Yusek Adrian na anyay para na niyang sariling anak. Hindi naman kumbinsido si dating NEDA Secretary Winnie Monsod sa naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na tila hindi alam umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y korupsyon ng mga undersecretary niya. Giit ni Monsod, hindi ka panipaniwala na nakapagnakaw umano ng bilyong-bilyong piso sina Undersecretaries Adrian Bersamin at Trigive Olaivar nang hindi nalalaman ng presidente. Pinuna rin ng dating kalihim ang kawalan ng aksyon ni Marcos Jr. sa issue kung saan nasasangkot ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez at maaaring may kinalaman din umano ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ani Monsod, bakit hindi nagpapatuloy ang investigasyon gayong lantaran na ang ebidensya? Dagdag pa niya, hindi malalantad ang tunay na lawak ng issue kung hindi rin ito ipaglalaban ng taong bayan. That Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid, he does not, that his undersecretary ito, hindi man lang secretary, walang takot sa kanya. That's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president. We're not talking about millions here. We're talking about billions. Sa ibang balita, sinariwan ng ilang dating kasamahan sa politika ang alaala ng pumanaw na dating Senate President Juan Ponce Enrile sa necrological service sa Senado. Nakatakdang ihimlay si Enrile sa libingan ng mga bayani sa Sabado. Pero may ilang sektor na tumututol rito. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Mentor, kaibigan at ama si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ganyan siya inalala ng mga dating kasamahan sa necrological service sa Senado na ilang taon din niyang pinamunuan mula 2008 hanggang 2013. We remember not only the legend that he became, but also, for my person and my family, the man of loyalty, depth, and humanity behind the legend. I easily gravitated around the wise and fatherly figure whom I fondly call Manong Johnny. He was a force to reckon with. Kapwa nagpasalamat sina Senador Robin Padilla at Jingo Estrada sa kabaitan ni Enrile, lalo na noong mga bagitong senador pa lamang sila. Isang naglalakad na library, isang kasaysayan, hindi po siya napabilang sa mga nang maliit sa akin. Isa siya sa mga kaibigan na nagpatunay at tumupad sa mga salitang walang iwanan. Si dating Senator Richard Gordon naman, hinangaan ang pagiging matatag ni Enrile sa gitna ng mga kritisismo. JP lived with contradictions, shouldered impossible expectations, and made decisions others feared to make. Talagang naninindigan. Minumura kaliwat kanan, pero talaga may paninindigan. And one thing I must tell you, he never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanan. Hindi siya nagpakita naka-wheelchair. Ayon sa pamilya ng dating Senate President, mananatili ang kanyang alaala. Thank you for the 23 years of calling him Manong Johnny. Thank you for proving him right about what this chamber could be. Kinilala ng Senado ang ambag ni Enrile sa pamamagitan ng isang resolusyon.
Sa kabila ng paghanga ng ilan, naging masalimuot din ang kanyang kasaysayan sa politika. Bilang Minister of Defense ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kilala si Enrile bilang arkitekto at tagapagpatupad ng martial law noong 1972. Nitong buwan naman, inakwit si Enrile ng Sandigang Bayan sa kasong graft kaugnay sa issue sa Priority Development Assistance Funds mula taong 2004 hanggang 2010. Sa November 22, nakatakdang ihimlay si Enrile sa libingan ng mga bayani pero tutol ang ilang grupo. Ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, isa itong grave distortion o pagbaluktot sa kasaysayan. Ganito rin ang posisyon ng samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda. Anila, patuloy ang paghahangad ng hustisya ng mga biktima ng human rights violations sa ilalim ng batas militar. Samantala, matapos ang ilang oras ng necrological service ay ginawaran si Enrile ng military honors. Namatay si Enrile sa edad na 101 sa sakit na pneumonia. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Balik sa balitang politika, binanatan ng 2 miyembro ng minority bloc sa Kamara ang awayan sa loob ng pamilyang Marcos na anila'y naglilihis ng pansin sa mga isyu ng bayan na dapat mas tutukan ng pamahalaan. Naglabas ng pahayag sina Akbayan Representative Percival Sendanya at Kamanggagawa Representative Elijah San Fernando matapos umapila si Senator Amy Marcos ng umano'y paggamit ng ilegal na droga ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mag-ingat ng First Family na kapwa naman itinanggi ng Malacanang at ni Sandro Marcos. Sa anila, biktima ang taong bayan at naisasantabi ang tunay na people's agenda at problema ng lipunan na dapat solusyonan. Sa kabilang panig, sinagot naman ito ng anak na si Sandro Marcos na web of lies ang lahat ng ito para umano siraan ng administrasyon at itulak ang pansariling political ambitions. Habang sila ay nagbabandahan sa loob ng kanilang pamilya, nasasantabi yung people's agenda. Ito'y telenovela ng totoong buhay. May bida kontra bida pero sa dulo ang biktima ay taong bayan. Todo suporta ang League of Cities of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga panawagan na dapat na siyang magbitiw sa pwesto kaugnay ng anomalya at korupsyong iniuugnay sa flood control projects. Sa pahayag ng LCP na binubuo ng mga alkalde sa buong bansa, nananatilian nila nabuo ang kanilang tiwala sa duly constitutionally elected president at sa kanyang mga programa para sa infrastruktura, edukasyon at kalusugan habang isinusulong nila ang transparency at accountability. Git ng mga mayor, patuloy silang makikiisa sa mga inisyatibo ng Pangulo para itaguyod ang isang makatarungan, progresibo at resilient na bansa. Samantala muling nilinaw ng Malacanang na hindi opsyon ang pagbibitiw para kay Marcos. Matapos ang pahayag nga ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na umuwi at harapin ang mga alegasyon patungkol sa paggamit ng iligal na droga na mariin naman nang itinanggi ng palasyo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tanging mga supporter lang ni Vice President Sara Duterte umano ang sumisigaw ng resignation para umano'y makaupo na ang vice-presidente. Kinumpirma ng Quezon City Police ang pagkamatay ng isang freelance model na kinilalang si Ivan Ronquillo dahil po sa suicide. Naging sentro ng kontrobersiya si Ronquillo dahil sa pagkasawi ng kanyang ex-girlfriend na modelo rin na si Gina Lima nitong weekend. Inilabas naman ng QCPD ang resulta ng autopsy report sa pagkamatay ni Lima. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sabi ko na nga Bagamat may mga pasa sa katawan ng freelance model na si Gina Lima, sinabi ng Quezon City Police District na hindi siya namatay dahil sa pambubugbog. Batay sa autopsy report, cardiorespiratory distress. So ang sabi po ng doktor, katulad nga po nito, heart congestion and congested lungs. Yung parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. natagpo ang patay ang 23 anyos na model sa kanyang kondo sa Quezon City nitong November 16. Dinala siya sa ospital ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan Cesar Ronquillo pero idiniklarang dead on arrival si Gina. Ayon sa QCPD, hinihintay pa ang resulta ng toxicology report para malaman kung nagkaroon ng drug overdose. Pero ayon sa investigasyon, as per recovered evidence ng ating SOCO during the examination, may mga
tablets po silang nakuha and yung marijuana kush. Miyerkules ng umaga, kinumpirma ng QCPD na nasawi din ang ex-boyfriend na si Ronquillo dahil sa suicide. As of 7:20 a.m., declared po siya na dead on arrival sa Quezon City General Hospital. So sa cause of death is alleged suicide by hanging. Nakita pa siyang naglakad na mga 2 a.m. kaninang umaga. Tapos mga 7 a.m. Nakita ng tenant na may nakalambitin nga. Naging biktima ng online bashing si Ronquillo matapos siyang sisihin ng ilang netizens sa pagkamatay ni Gina. Yan ang tinitingnan natin na inimbestigahan natin ngayon, sir, kasi sa social media may bashing nga ang nangyari. According po sa social media exploitation natin, mayroon siyang post doon na mahal na mahal kita, susunod ako sa iyo at walang makapigil sa ating pagmamahalan. Nilinaw din ng kapulisan na hindi tinuring na person of interest si Ronquillo. Hindi po siya arrested. Siya po ay inimbitahan sa opisina natin para makuha ng statement as witness kasi siya nga ang kasama nung namatay yung victim at the same time, siya ang naghatid sa hospital. Nasa punerarya na ang labi ni Ronquillo at nagsumiti na ang kanyang ama ng waiver sa QCPD para hindi na imbestigahan ang pagkamatay ng binata. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinasilip na ng Dreamscape Entertainment ang teaser para sa upcoming romance action drama series na Love is Never Gone. Pagbibidahan ng naturang serye ng aktor na si Joshua Garcia at aktres na si Ivana Alawi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtatambal sina Joshua at Ivana sa isang proyekto. Sa video teaser, makikita ang ilang mga eksena ni Joshua at Ivana na kinunan pa sa nagagandahang mga lokasyon sa Morocco. Bukod sa kaabang-abang na chemistry ng bagong tambalan, makikita rin ang naturang teaser ang tila mainit na komprontasyon ng kanilang mga karakter. Nakatakdang ipalabas sa ang serye sa 2026. Susunod, ICI Chairman Reyes tikom ang bibig sa mga pahayag ni ex-Representative Ko patungkol sa budget insertions at flood control scandal. At Pangulong Marcos pinangunahan ng muling pagbubukas ng PhilSports Complex sa Pasig City. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inilabas ng Akbayan Party List ang nakuha nilang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Base sa SAL&D documents, mula 2022 hanggang pagtatapos ng 2024, tumaas ng mahigit 17 milyong piso ang kabuuang yaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula 371 million pesos sa 389 million pesos. Sa parehong panahon, nasa 17 million pesos din ang inangat ng kayamanan ni VP Sara Duterte na ngayon ay mahigit 88 million pesos na. Pinakamababa naman ang kabuang yaman na nakarehistro sa ama ni VP Sara na si former President Rodrigo Duterte. Sa simula ng termino ni Duterte taong 2016, mayroon siyang 27 million pesos na kayamanan at nagtapos ito noong 2022 na may 37 million pesos net worth. Katumbas ito ng kabuang 10 milyong pisong lang na dagdag yaman sa 6 na taon niyang naging Pangulo. Usap-usapan pa rin ngayon ang mga revelasyong binitiwan ni dating ako Bicol Representative Zaldico sa mga video na in-upload niya sa social media. Pero walang komento ang Independent Commission for Infrastructure sa mga paratang laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, patuloy naman ang kanilang investigasyon sa flood control scam para masundan pa ang paghahain ng kaso sa mga sangkot. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Nag-deliver papunta sa bahay. Matapos kumanta kamakailan ni dating ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng budget insertions at flood control corruption,
kung saan idinawit niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at ilan pang miyembro ng gabinete ng Pangulo. Tikom naman ang bibig ni Independent Commission for Infrastructure Chair Andres Reyes. No comment for us. Matatanda ang binuo ng Pangulo ang ICI noong September 11 para imbestigahan ang anomalya sa flood control project sa bansa. Matatandaan ding minsan nang inimbitahan ng komisyon sa kanilang pagdinig ang pinsan ng Pangulo na si Romualdez para bigyang linaw ang budget process at allocation sa Kamara. Samantala ay kinatuwa naman ng komisyon at ng Department of Public Works and Highways ang paghahain ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng unang kaso ng graft and malversation labang kinako ilang DPWH officials at SunWest Construction Development Board of Directors. We are now closer to recovering what was stolen. This filing is only the beginning. But hopefully, from this filing, a new nation emerges. How swiftly things happen, no? Na ngayon, sasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Eventually, warrants of arrest will now be issued, hopefully. No? Taong bayan, naiinip na, nagagalit, pero kailangan natin sundin yung proseso para na rin masigurado na managot talaga ng tuluyan. Humiling na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order ang ICI sa Department of Justice para sa mga kinasuhan. Habang pinag-aaralan pa ng komisyon ang bagong referral na kanilang isusumite sa Ombudsman, laman ang bagong 3 senador na kanilang pakakasuhan. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. We'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Aniya, susuriin muna nila ang una't pangalawang affidavit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo bago tuluyang mag-refer ng kaso. Biniberipika na rin ng ICI at DPWH ang nasa 50 billion peso flood control project sa Cebu. Matapos halos lamunin ng baha ang kabahayan sa probinsya bunsod ng Bagyong Tino. We will have to look at the projects and kung yan ba ay nakatulong, yan ba ay nakasama, hindi nakatulong. So yun ang pinag-usapan namin ngayon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Ginigiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na dapat imbestigahan ng Kamara ang mga umano'y nakababahalang alegasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Inihain ni Pulong Duterte ang House Resolution 488 para humiling ng legislative probe sa umano'y 100 billion peso na insertions sa 2025 national budget na sinasabing utos umano ni Marcos at pinahintulutan ni Romualdez. Kabilang sa mga bintang ang umano'y 25% kickback para sa Pangulo at pagdadala umano ng malalaking maleta na may laman ng pera sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang. Git ni Duterte, hindi maaaring ipagsawalang bahala ang lakas at detalye ng mga alegasyong to. Nais din ng mambabatas na ipatawag sa pagdinig ang mga opisyal ng DPWH, Office of the President, DBM at SICO para linawin ang mga paratang. Hindi magbibitiw bilang DepEd Secretary si Sonny Angara sa gitna yan ng kumakalat na alegasyon na nakinabang umano siya sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos igiit ng Malacanang na hindi siya kailangang magpasa ng courtesy resignation lalo na kung malinis siya. Sa isang Pasig City event, diretsang sinabi ni Angara na hearsay o chismis lang ang mga bintang at walang konkretong ebidensya o specific na transaksyon na iniuugnay sa kanya. Anya, ibabasura lang ito ng korte. Uminit ang issue nitong linggo matapos inanunsyo ng Malacanang ang anilay voluntary resignations nina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman matapos maisama ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga umano'y politikong nangialam sa 2025 national budget para sa kickback. Hindi siguro kasi hearsay lang yung nandun sa akin tapos wala pang specific accusation. Walang mention of any transaction or anything. So parang kung sa korte yan, ibabasura yun, hindi mo na.
Bumaba ang bilang ng mga namataang barko ng China sa Scarborough Shoal ayon mismo sa Philippine Coast Guard. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Cessna Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Miyerkules, November 19, 2 barko lang ng China Coast Guard ang namataan sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, nabawasan ang presensya ng mga barko ng Beijing matapos ang magkakasunod na bagyo at patuloy na hindi magandang kondisyon ng panahon at karagatan. Wala ring floating barrier sa entrada ng Bahura. Ngunit nananatili ang 2 boya sa lugar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas muli ng PhilSports Complex sa Pasig City. Katuwang ng Philippine Sports Commission, ibinida ang mga bagong ayos na pasilidad. Dormitories para sa mga atleta, sports museum, dining hall at mga opisina. Sa mensahe ng Pangulo sa reopening ceremony, mahalaga ang sports sa paghubog ng katauhan at disiplina ng kabataan. Kaya naman giit ni PBBM, malaki ang maitutulong ng PhilSports Complex sa paghasa pa ng kasanayan ng mga manlalarong Pinoy para sa local at international competitions. If we truly consider this important, government has to play its part. We cannot depend on the informal support group that most athletes get. And so that's why it's very good to see this, because when athletes are training for a specific match, a specific tournament, a specific laban, they have to be everything about their preparation has to be complete. They have to be able to rest well. They have to be able to eat the proper food. They have to be trained properly. Sa aming pagbabalik at Tisa Manalo, pasabog ang kanyang fiesta-themed gown sa Natcos ng Miss Universe. Kumusta kaya ang kanyang preliminary competition performance? At holiday-themed artwork sa Eastwood, pinailawan na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Umarangkada na ang naggagandahang mga kandidata para sa 74th Miss Universe pageant sa kanilang national costume competition sa Bangkok, Thailand. At pasabog ng Pilipinas sa preliminary competition, kumusta kaya? Alamin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. It's showtime! Sorpresa ang mga pasabog sa pinakahihintay na pagrampa ng mga kandidata sa 74th Miss Universe sa kanilang National Costume Competition sa Bangkok, Thailand ngayong Miyerkules, November 19. Hindi nagpaawat sa creativity ang mga costume designers para ibida ang iba't ibang makukulay at bonggang natkos ng bawat bansang nire-representa ng mga kandidata. Stand out syempre ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo na nag-ala festejada o Queen of Philippine Festivals. Suot ang fiesta team gown na likha ni Mac Tumang na sumisimbolo ng tradisyon, cultural pride at elegance ng mga Pilipino. Palaban naman ang atake ng pambato ng South Korea na mala K-pop demon hunter na costume. Habang mapapadancing queen ka sa tila ABBA-inspired na national costume ni Miss Sweden. Kabog rin ng salmon-inspired costume ni Miss Norway na fresh ang datingan. Ilan pa sa mga nag-stand out sina Miss Universe Zimbabwe, Miss Cuba, Miss Haiti, Miss Egypt, at marami pang iba. Samantala, hataw naman ang marami pagsapit ng preliminary competition. Sorpresa para sa lahat ang pasabog sa pasarela ni Atisa Manalo sa swimsuit round. Critical ang preliminary at natkos competition dahil ito ang magdidetermine ng kapalaran ng mga kandidata para sa unang cut na top 30. Sa Biyernes na, November 21 ang inaabangang 74th Miss Universe Grand Coronation alas 9 ng umaga dito sa A to Z. Laban at iuwi mo na ang Corona, Philippines! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Let there be light! It's really beginning to look like Christmas nga mga ka-A to Z dahil patuloy ang pagpapailaw ng mga Christmas decorations sa bansa. Sa Eastwood City sa Quezon City, nagliwanag ang open park ng isang mall nang ilunsad ang A Season of Light Holiday Art Walk ngayong Martes ng gabi. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng opisyal ng inilawan ng Christmas tree sa temang Tree of Dreams. Highlight din ng art walk ang mga installation ng mga artist gaya ng giant dandelions ng French-Filipino artist na si Olivia D. Abolville na gawa sa 10,000 recycled na bote. Tampok din ng Between the Stars installation ni Mikala Teodoro, visual set at puppet designer. Maagang caroling din ang naranasan ng publiko sa Christmas performances mula Manila String Orchestra, Repertory Philippines na naghandog ng Jose Marie Chan medley at singer-actress na si Julian San Jose na pinakilig ang audience sa kanyang unique renditions ng classic Christmas carols. Nagliwanag naman ang kalangitan sa fireworks display na talagang nagparamdam sa diwa ng Kapaskuhan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa isang award-winning science fiction author ng Amaranth series na si G.S. Jensen. Ang sabi ni Jensen, ang mga paratang na walang basehan, ang huling takbuhan ng mga desperado. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Kaya nga, nagsilitawan na ang mga Christmas decors all around. Mayroon na lang po tayong 36 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.